So, saan ka nga ba nakakakuha ng listahan ng acquired assets sa pag-ibig? Hi everyone, this is Mami RB. Mahilig po ako mag-share ng mga information na natutunan ko, nalaman ko, step-by-step process ng mga bagay-bagay na pakiramdam ko ay kailanganin nyo rin. Kasi may tanong dito saan daw ako nag-check or at interested din daw siya. Ang tinutukoy po ni Mami ay kung saan daw po ako nag-check ng mga acquired assets sa pag-ibig. I was able to share this kind of information before at medyo natigil nga lang. And I think it's about time na i-resume ko yung itong mga ganitong klaseng information kasi marami na rin naging changes sa pag-ibig. Before we start, paalala ko lang po, hindi po ako ahente ng pag-ibig dahil wala pong pinapayagang maging ahente ng pag-ibig ng mga acquired assets. The reason why I can share this kind of information sa inyo is because number one, kumuha po ako dati ng bahay sa pag-ibig when I was 22 years old. Number two, dati po akong naging ahente sa isang real estate broker. Marami na rin akong natulungan na magkaroon ng bahay at tumigil na nga lang ako. At number three, kami pong mag-asawa ay nakapanalo na rin ng acquired assets sa pag-ibig at meron na rin akong mangilang-ilang natulungan na magkaroon ng bahay through acquired assets. Sagutin natin itong mga tanong na to kung saan nga ba nag-check ng mga acquired asset. Bali nag-check po ng acquired asset sa mismong pag-ibig website. Sa official website lang po kayo pwedeng magpunta para po mag-check ng mga acquired asset. Kung pupunta po kayo sa mga branches ng pag-ibig at magtatanong kung meron kayo available na bahay, pwedeng i-buyback, pwedeng i-acquire, ganyan, hindi po kayo e-entertain. That is because mas pinadali na lang kasi kung paano nga ba makakuha ng bahay or ng acquired asset sa pag-ibig. Alam niyo ba na ang pagbili ng acquired asset sa pag-ibig ay mas pinadali dahil ito ay add to cart na lang. Yes, add to cart na lang. I-add mo na lang sa cart bago mo i-submit yung bidding mo at pasok ka na sa banga. Pwede ka nang sumali sa bidding kung ano man yung interested kang asset or anumang interested kang property na gusto mong i-bid. Pero that is only limited sa first and second auction. Pag sinabi nating first and second auction, ito yung una at pangalawang beses pa lang nilalabas sa publiko yung acquired asset na yon at wala pang nakakakuha. Pero pagdating sa third auction, yung usually na mga discounted acquired asset na, yun po ay mga pangatlong beses na or medyo natenga na at inilabas ulit ni pag-ibig dahil hindi nakapag-process yung dating nanalo. Yung mga ganong bagay. So yung pag third auction tayo, pipili ng ating property na gustong i-bid, yun po yung gagawin nating manual. Manual submission ang third auction. So ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlo? Actually nasabi ko na to before. Yung first and second auction, yan po yung merong down payment. Bali pag nag-bid tayo, 5% ibibigay natin sa pag-ibig bago nga tayo i-process for approval. Ang kinaganda kasi pag sa third auction ka, 1,000 pesos lang yung reservation fee mo. Tapos, may chance ka pa magkaroon ng 5% discount kung long term ka. At mas malaki yung discount mo kung cash yung pipiliin mong mode of payment. Pero dito muna tayo sa first and second auction na sinabi ko nga simpleng pag-add to cart lang. So, bali, pupunta lang po kayo sa website ng pag-ibig. I-click nyo po yung properties for sale. And then, mapupunta po tayo at makikita po natin yung tatlong boxes doon. Ang titignan po natin is list of yung acquired assets. And then, makikita po natin yung first, second, and third auction. So, first auction po, makikita natin kung saan tayo pwedeng or gusto nating pumili. For example, pipili tayo sa NCR. Pag pumili tayo sa NCR, titignan po natin yung coverage date kung kailan siya pwedeng mag-bid. For example, this week, ang pwedeng i-bid ay hanggang ngayong araw na lang. Dahil bubuksan na yung bidding sa naka-indicated date ng opening of bids. So, kung wala ka pang account, mag-register ka muna. Simply click the link above na nakalagay na register. Ihanda mo lang yung ID mo at saka yung selfie mo with your ID. And of course, dapat ihanda mo rin yung pag-ibig number mo. Once done, maghintay ka lang ng ilang araw at magkakaroon ka na ng approval from pag-ibig. At yun po, yung number na binigay nila, yun yung gagamitin natin whenever we are going to bid for an acquired asset. Masyado siyang mahaba mga mi, kaya ang gagawin ko ay ilalagay ko na lang ito sa aking YouTube channel at iisa-isahin natin yung mga dapat gawin. Kasi masyado talaga siyang mahaba kung iisa-isahin ko dito. Marami siyang saklaw at marami din tayong dapat natandaan. And at the same time, dapat maging aware din tayo kung ano nga ba yung pinapasok natin. So yun lang mga mi. For now, pwede po kayo mag-browse dyan ng mga acquired asset para kapag na
na kapag register na kayo, na-approve na kayo, alam na natin kung ano yung ibibid natin. Yun lang, Mami. Thank you for watching.